Hello everyone. Ano po ang basic qualification ng isang pollution control officer? Whether ito yung bago mag-apply ng accreditation or sa renewal. Well, dito po sa DAO 2014-02 entitled Revised Guidelines for Pollution Control Officer Accreditation, Section 6, naka-indicate po dito ang basic qualification ng PCO. Section 6, Qualification Requirements for PCOs. Item number 1, Basic Qualifications. So ito, kung nag-a-apply ka for the first time ng accreditation o renewal, wala yung pagkakaiba. Dapat ikaw pa din ay Filipino citizen, full-time employee, at dapat naka-attend ka ng basic PCO training course by an EMB recognized training organization or institution in the last 3 years. Then number 2, minimum competency requirement. At ito ay depende sa kategory ng establishment. Maaring depende sa nature ng business. So kinakategorya ang mga establishment. Halimbawa, isang clinic, category A, at ang isang hospital, category B. Now, pagka category A, ang PCO dapat ano ang kanyang education and experience. Sabi dyan sa category A, graduate of any related technical course, had reached third year in tertiary level education, or had been with the establishment for at least 3 years in a supervisory or in a responsible position or equivalent experience. For category B establishment, the PCO must be a licensed engineer or chemist with at least 2 years relevant experience in environmental management. Kung hindi licensed, dapat graduate pa din ng engineering or science-related course pero meron ng 3 taon na relevant experience in environmental management. At kung wala sa engineering at science-related course, college graduate, kahit anong kurso pero medyo mas mataas na work experience, 5 years relevant experience in environmental management. So sa pag-apply ng accreditation sa EMB Regional Office, maaaring qualified ka based on the basic qualification, pero pagdating sa education plus work experience baka hindi pumasa. Kaya kailangan bago mag-appoint ng isang PCO, mag-designate ng isang PCO, alamin mo muna kung ano ang kategory ng iyong establishment. Pinakamababa ay category A, low risk establishment. Tapos yung high risk establishment, yan yung category B. So kung medyo sa tingin mo mataas ang risk, malaki ang size or area natin, pwede nating isipin na category B at ito yung mga qualification pagdating sa education and experience. So that is the basic qualification of the PCO. To know the category of the establishment, pwede mong gamitin na basis ang Section 5. So meron ditong mga criteria sa first column. Then meron tayong pagkakakilanlan kung ano ang category A at category B.
Now, when you categorize your establishment at kung ang isang criteria nag-fall sa category B, eh magiging category B ka. So ano-ano yung mga criteria dito? Meron tayong chemical usage, hazardous waste generated, air emission, solid waste generation, wastewater discharge, sludge generated. So kung tayo ay pumasok sa category B, dahil dyan sa mga criteria or isa sa mga criteria, hahanapin sa iyo ang category B na competency. Pagka pumasok ka naman sa category A lamang, ito yung competency naman na hahanapin sa isang PCO, whether applying for the first time ng accreditation or renewal. So we need to understand first ano yung category mo para malaman mo kung qualified ka bilang appointed or designated PCO. Balikan mo ang Section 5, Table 1 para alamin mo kung ikaw ay category A or category B. At remember, pagka may isang criteria on the first column na nag-fall sa category B sa iyo, category B ka. Example, yung ating air emissions. Kung meron kang boiler na less than 50 horsepower, matatawag kang category A. Pero pagka equal or more than 50 horsepower, genset, kung less than 300 kilowatts, category A lamang. Pero pag equal or more than 300 kilowatts yung generator set mo, matatawag kang category B. Isa lang yan sa mga um, pagkakakilanlan ng category A at category B based sa criteria na air emissions. O, isa pa yung sa water discharges natin. Ilan ba ang nagagamit mong tubig kada araw? Less than 30 cubic meter ba? Or equal to or greater than 30 cubic meter bawat araw. So, dyan pa lang, pwede mo na malaman din kung anong kategory mo, A or B. And once na may isang criteria na nag-fall sa category B, kahit isang criteria, ilang criteria po ito? Yan. Ano yung mga criteria? Has waste generate chemicals usage, storage, and or handling, hazardous waste generated, air emissions, solid waste, wastewater discharge, sludge generated, at yung description ng category A or B. Basta pag may isang criteria na nag-fall sa category B ka na. Kung lahat ay nag-fall lang sa category A ka. And number 2, yan na, titingnan na yung competency requirement sa section 6 base sa kung anong category natin, A or B. Yun, thank you for listening. I hope may natutunan tayo. Salamat po and God bless us all.